Salamat sa Panginoon sa umagang ito sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon muli na tayo ay makapag-devotion at makapag-bulay-bulay ng kanyang mga salita. Kaya purihin natin ang Panginoon. Awitan mo natin siya ng steadfast love. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies they never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Isang pa, steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. 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 Hallelujah. Papuri nga tayo sa Panginoon, sa ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Parangalan natin siya sa ating buhay, nasa ating mga labi. We praise your name. We glorify your name. Dinadakila ka namin. Wala kaming pag-asa kung wala kayo, Panginoon. Kayo ang aming buhay. Kayo ang aming buhay, Panginoon. Hindi kami nakapagpapatuloy kung wala kayo. Kaya kami nakapagpapatuloy dahil sa inyo, Holy Spirit. Dahil po sa inyo. Kung bakit ang lahat ng ito ay nangyayari. Kung bakit ito ay nagaganap. Dahil po sa inyo, kinikilala po namin yun. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Kami po ay mahina kung wala po kayo sa amin. Kami po ay madaling maloko kung wala po kayo sa amin. Lagi po kami madadaya kung wala po kayo sa amin, Holy Spirit. Kaya Ama, salamat po sa inyong banal na Espiritu na ipinagkaloob niyo po sa amin nang umakyat po ang Panginoong Yesus.
Salamat po sa inyo, Panginoong Yesus, dahil sa inyong mga sakripisyo, dahil sa inyong mga aral, dahil sa inyong mga turo, na ngayon, umagang ito ay may pinapaalala ang Banal na Espiritu at may itinuturo sa amin ng Banal na Espiritu. Salamat po sa knowledge and wisdom na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Kaya mga sa oras pong ito, patuloy mong siyasatin ang aming mga puso hanggang sa kaibuturan nito. Gawin mong matabang lupa ang aming puso, Panginoon. Nang sa gayon, pag nakarinig ng iyong mga salita, ay maging kagaya ng isang butil. Pag ito ay nalapat sa aming puso, ito'y tutubo, Panginoon. Ama, buksan niya rin po ang aming kaunawaan, ang aming isipan. Buksan niyo rin po. O Diyos, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang aming oras na gagamitin. Bigyan mo ng pagnanasa ang bawat isa. O Diyos, kayo po maparangalan. Lagi niyo po akong tapakan upang kayo ang patuloy kong maitaas. Hindi po ako makita, kundi ang inyong kaluwalhatian naman. Salamat po sa inyo, Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pagsama ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Mapagpalang umaga po, Brother Ivan Kier Tataro Castro, Sister Josefina Lumapad, Sister Raquel Narboneta, Brother Alan Rocreo, good morning po, Sister Reyes Esguera Christine, Brother Julius Regalado Sales, Sister Cherry Pimentel, at Sister Anita Katembong, good morning po sa bawat isa. Okay, salamat sa Panginoon. Tayo magpapatuloy na. At hindi naman napakahaba ng ating oras. As per request ng ating kapatid, si Brother, sino ba na-request? Ivan po. Si Brother Ivan Tataro. At bagamat ito ay lagi nating nababanggit, itong verse 16, lagi natin nababanggit, tututukan natin ito. Kaya nasa part 10 na tayo, no? Opo. Pero kahapon, kung tayo ay John 10, verse 17 to 18, ay ngayon ay John 10, verse 16 to 18. Hindi tayo aalis dyan kasi malapit na nating iwanan yung pagiging isang mabuting pastol. At siyempre, pagdating sa bandang taas, halimbawa, example, sa verse 28, mababanggit uli yan. Ang mababanggit dyan, yung tupa. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang buong konteksto ng chapter 10, usapin yan ng mabuting pastol at ng tupa, at ng magnanakaw at tulisan. Tatlong pinag-uusapan yan. Ang mabuting pastol, yung the good shepherd, sheep, at yung thief, yung magnanakaw. Amen? So, yan. Kaya, etong the good shepherd, o yung mabuting pastol, pag natapos na lahat yan, hindi ko man nape-perfect ang lahat, pero nais ko, at ako talaga ay nagkakaroon ng pasanin, na talagang maipaliwanag sa bawat isa, bagamat hindi ko yan maipe-perfect, lalo ngayon sa kalalagayan ko. Mahirap mag-aral kasi nangihiram lang ako ng mata. Pero pag bubalik ang paningin ko sa biyaya ng Diyos, mas mauunawaan natin. Pero naniniwala ako, walang pagkakaiba siguro kasi nandiyan naman ang Holy Spirit. Amen. Amen? Kaya ng sinasabi ko kasi sa amin kahapon pa, dyan sa verse 16, may malalim na pag-aaral dyan. Talaga naghanda ako sa isipan ko ng sasabihin ko. Pero pagdating ng madaling araw, kinausap naman ako ng Panginoon. Ipaunawa mo lang sa kanila yung talata. Yun lang. Huwag mong laliman. Mabawaw lang. So, ngayon, ganun lang muna ang gagawin natin. Kung talagang nais natin gugulin o gusto nating malaman yung
malalim na pag-aaral dyan, ay kulang ang 2 oras. Diyan sa isang verse na yan. Nakita na Nestor Rami kung paano ko pinaliwanag yan kahapon. Kaya, tulungan nawa tayo na ang lahat ay mapagbigyan natin. So, nasa 16, 17, 18, pero bababad muna tayo sa 16. As per request ng ating kapatid. Amen? At salamat sa Panginoon, may nagre-request ng ganun at para din sa atin yan. Amen? Pero mababaw lang. Kaya, konti lang verse ang binigay ko. So, ngayon, gagamit tayo ng King James at ASND tsaka MBB. 3 version. Kaya, okay. Sister Rami? John 10:16 hanggang 18. Ang topic po ay Part 10, The Good Shepherd. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa Anong sa version kulungan yun? ito. MBB po. Okay. Kinakailangang sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. 17. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Okay, basahin mo ngayon sa King James Version yung verse 16. King James Version po ng verse 16 ng chapter 10. English po. English. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and these shall be one fold and one shepherd. Okay, basahin mo ngayon sa Tagalog. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Amen. Salamat sa Panginoon. Ready na ba kayo? Okay, wag muna kang idlip ha. Kailangan kong isip nyo para ganahan naman tayo. Amen? Amen. Okay, makinig kayo. So, dito, sa binasa ng ating kapatid, sa verse 16, ay may subject. Ano yung subject? Yung tupa. Pag-ulit po nga si MBB, verse 16, Sarami, first sentence. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Yun. Other sheep. So, sheep ang, alin? Ang subject. Naunawain niyo ba ako? Ano ba yung subject sa Pilipino? Pantukoy? O panghalip? Di ba? Subject. Basta subject. No? Siya yung tinutukoy. Pantukoy nga. May subject. Now, meron akong iba pang tupa na wala pa dito. So, may sinasabi ang Panginoong Yesus doon sa kanyang pangungusap sa kanino. Sino ang kausap ng Panginoong Yesus? Yung mga Pariseyo. Yung mga Pariseyo ang kausap niya, yung mga Hudyo. Kaya, ano ang subject? Sino ang subject? Sino ang subject? Lakasan nyo. Mga tupa. Okay. Yan ang subject ha. Tatandaan yan. So, okay, meron tinatawag na demonstrative pronoun. Merong nais iparating ang Panginoong Yesus. Dine-demonstrate niya. Ano yung nais iparating? O, demonstrative message. Ano yung nais iparating ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo? Other sheep. Tungkol sa other sheep. Tungkol sa subject. Ano yung nais yung sabihin? Meron akong iba pang mga tupa na ano daw? Wala pa sa kulungan. Now, ano na naman yung number 2? Yung nais niyang sabihin. Bakit nawawala? Naunuan. Kaya nga sabi sa Luke chapter 15, diyan ka lang. Iko-quote ko na lang. Luke chapter 15. Iniiwan ng 99
At hinahanap daw yung isa. Ano ang tawag doon sa isa? Naligaw. Naunawaan? Naligaw. Kaya ang sabi sa Isaiah 53 verse 6, ang sabi dito, pakibasa. Tapos balik ko uli. Isaiah 53 verse 6, Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Amen. So dito binabanggit, tayo raw ay tulad ng isang tupang naligaw. Naligaw pala. Ibig sabihin, tupa pa rin, yes. Tupa pa rin. Bakit tupa? Bakit tupa ang ginagamit ng salita ng Panginoong Yesus? Kasi, nais iparating ng Panginoong Yesus yung salitang karakter. Nawatan, yung katangian. Tayo ay tinawag na tupa ng Panginoon. Buksan natin si John 21 verse 15 to 17. John chapter 21 verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. 16. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay, kailangan ko lang isip nyo. Ano yung gusto sabihin ng Panginoong Yesus? Aking mga tupa, hindi tupa ng kapitbahay. Hindi tupa ni Sister Ami, hindi tupa ni Pastor Jim, hindi tupa ni Pastor Joseph. Aking mga tupa. Ibig sabihin, siya ang nagmamayari. Now, listen, bakit ginagamit yung tupa? Bakit pakainin mo yung aking tupa? Alagaan mo yung aking tupa? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Kasi, pag yun na ang binabanggit, yung nais iparating ng mensahe ng Panginoon, yung mga tupang nabubuhay sa Kanya. Naunawaan? Yung mga tupang umaasa sa Kanya. Anong umaasa? Yung kumakain at kailangan ng kalinga. Naunawaan niyo ba yung kalinga? Ha? Yung kailangan ng poster. Ano ba yung kalinga ta? Ha? Pag-aaruga. Yun. Thank you, Gendel. So, pag sinabing alagaan mo yung aking tupa, ang nais iparating nito, yung demonstrative message, ay yung kailangan ng pag-aaruga. Siyempre, kailangan mong pakainin yan para mabuhay. Amen. So, ibig sabihin pala, hindi tayo nabubuhay kung wala ang ating mabuting pastol. Amen. Kaya ginagamit yung sheep of God ay dahil pala tayo ay hindi mabubuhay kung wala si Kristo. Amen. Amen. Parang sa marami lang ang nag-amen ah. Baka nakatingin lang kayo sa akin. Baka tingin nyo sa akin unan. Naunawaan niyo ba ako? Balik-balikin niyo itong devotion natin. So, pag sinabi kasing sheep of God, ibig sabihin, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos at tayo ay nabubuhay dahil sa Panginoon. Nawatan. Kaya nga sabi sa verse 18, banggit yung mga si 18 sa rami.
verse 18 ng chapter 10. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Yun. Ibig sabihin, yung buhay ng Panginoon, ibinigay sa tupa ng kusang loob. Para ano? Para mabuhay ang tupa. Now, hindi ko muna palalalimin yan. Balik tayo sa ating teksto. Verse 16, sarami. Verse 16. Diyan ka lang, sige. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Okay, per sentence. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Okay. So dito, naisiparating ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo, meron siyang mga tupa. Ano naman? Meron siyang mga tupa. Hindi ito singular, plural. Pag sinabing plural, 2 or 3 or more. Nakawatan. Talagang hihimayin ko yan. No naman? So, ibig sabihin, meron ako mga tupa. Tupa ko na pala. Hindi kambing, ha? So, ang ginagamit dito, tupa. So, yung character. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo dito, talaga malalim to. Hindi lang to mga Hudyo. Hindi lang mga Hudyo ang hinahanap niya, pati mga hintil. At lahat ng tao, kaya sabi sa 2 Peter 3:9, ibig ko lahat ng tao ay maligtas. Sabi sa 2 Peter 3:9. Sabi ng Panginoon. So, dito ay nais sabihin ng Panginoon, yung lahat ng tao, ito tapat ko muna siya, yung lahat ng tao na ginawa ng Panginoon, na ayon sa kanyang wangis at larawan, nawatan, yung ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan, nahiwalay sa kanya. Paanong paraan? Sa isang saglit, sa isang pagsuway. Nanuwaan? Sa isang pagsuway, nahiwalay sa kanya. Now, balik tayo sa text ulit. Meron akong tupa, baka basta 16 ulit. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Okay. So yung merong tupa na nasa kulungan. Ang kulungan ay sumisimbolo sa church. Nawatan? Yung kulungan ay sumisimbolo sa church. Ganun lang yun. So, merong kulungan, merong nakakulong. Kaya nga sa Lucas chapter 15, iniwan ang 99. Hinanap yung iisa. Kaya, meron akong mga tupa. Pakiulit ulit. Mayroon akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Okay, sino ang hinahanap? Sino ang hinahanap? Ligaw. Ha? Ligaw. Ha? Ligaw na. Yung nawawala. Pag sinabing sino ang hinahanap? Yung nandyan ba? Sino yung hinahanap? Yung wala. Naunuan. Pag sinabing ligaw, mamaya tayo papunta ron. Pag sinabing ligaw, ibig sabihin, na-misled siya, na-misinformation siya, yun yung pag sinabing ligaw. So, may mga tupang hindi naligaw, so ang hinahanap ng Panginoong Jesus, yung naliligaw. Amen. Kaya sabi sa Lucas chapter 19, verse 10, nagparito ang anak ng tao para hanapin ang nawawala. May naglilista ba? Lucas 19:10. Nagparito ang anak ng tao para hanapin at iligtas ang nawawala. Amen? So, tuloy natin ngayon yung sentence. No? Meron ako mga tupa. Tuloy namin. Mayroon akong Pasensya na ibang kayo, ha? Sige. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Yun, meron 2 puntos dyan ng Panginoon na naisiparating sa mga Pariseo. Una, yung gusto niyang mangyari. Ano yun? Ipasok yung mga tupa. Yung nawawala ay hanapin at pag nakita, ibalik sa kulungan. Parang ganito lang yan.
yung naliligaw na Kristiyano, ibalik sa church. Naunuan? Amen. Yun yung unang gusto niyang gawin. Ano ba yung pangalawang gusto niyang gawin? Gumawa ng paraan. Gumawa ng daan. Yung gustong gawin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit, hindi ba kayo nagtataka kung bakit nagtuturo ang Panginoon? Bakit tayo ini-educate ng Panginoon? Para ang mga tupa ay hindi na maligaw. Amen. Kaya nga sinasabi niya ako ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life. I am the way, ako yung daan. Pag alam na ng tupa yung daan, hindi na siya maliligaw. At pag alam niya ng katotohanan, hindi mo na siya matitinag. At pag alam mo na yung buhay, hindi ka na mamamatay. Now, may mga maling implication yan. Yung verse 16 at saka verse 28, pag hindi na ipaliwanag ng maayos yan, merong maling implication yan. 16, tsaka verse 18, tsaka verse 28. Sample lang natin to. Verse 28 sa Arabic, pakibasa mo nga sa akin. Verse 28 ng John 10, Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun. Pag hindi niya naintindihan, pwede yung talatang niyan ang siya maging dahilan para maligaw kayo. Kasi pwedeng gamitin sa inyo ni Satan yan para iligaw kayo. Ano yun? Abay, tupa pala ako ng Panginoon. Ibig sabihin, meron akong eternal security. Na ibig sabihin pala, kahit wala na ako sa church at hindi na ako namumuhay bilang isang tunay na mananampalataya, halimbawa, uminom ako, manigarilyo ako, mambabae ako, magsugal ako, meron naman akong eternal security. Saan ka pa? Nawatan? Naunamaan? Pwedeng kayong maligaw. Sabi nga ni Pastor Jordan ng Revival, sinasabi nyo ang biyaya ay si Kristo, pero hindi naman kayo nagiging katulad ni Kristo. Ano naman? Kaya pwedeng maligaw. Pero alam nyo ba yung mga talata sa Bible ay hindi pwedeng pag-awa-awayin? Kasi, iisa lang ang author niyan. Ano naman? Amen. Iisa lang ang gumawa niyan. Sino? Ang Holy Spirit. Kaya hindi pwedeng magkalaban-laban yan. Bakit, Pastor? Meron nagkakalaban-laban. Meron nagkakagulo-gulo. Ang daming relihiyon. Bakit? Kasi nga, ina-interpret nila ang Biblia through head knowledge. Amen? Through head knowledge. Ina-interpret nila ang Bible. Bigyan ko kayo ng isang senaryo. Bakit hindi pwede maglaban-laban yan? Bakit kung halimbawa meron ka ng assurance of salvation or eternal security, pero ang buhay mo naman ay liko. Ang buhay mo naman ay hindi naaayon sa katotohanan. Bakit nasa panganib ka? Shake ka ang buhay mo. Wala sa katotohanan Bibigyan ko na kayo ng example. John 8:51. John 8:51 sa aking pakibasa. John 8:51. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Okay. Listen. Anong first sentence? Pakatatandaan. Nanuhan? Anong ibig sabihin nun? Huwag kalilimutan. Ang tumutupad ng aking salita ay hindi na mamamatay kailanman. Ibig sabihin pala, kahit ikaw ay merong eternal security, pero kung hindi ka tumutupad ng kanyang salita, delikado ka. Amen? O naman? Amen. Kasi sabi sa 1 John 3:6, ang anak kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa
pagkakasala. Amen? Amen? Kaya hindi pwede mag-away-away. Parang ganito lang yan. Ang sabi sa Bible, wala nang tithes. Kasi 2 Corinthians 9:7 na tayo. Tandaan nyo, hindi pwede pag-awayan ng 2 Corinthians 9:7 tsaka Malakay 3:10. Bakit? Isa lang ang author ng Bible. Ang Holy Spirit. Naintindihan niyo ba? Babalik ko lang ako para huwag akong lumayo. So, dito ba kapatid, may naisip parating ang Panginoon. Ayaw niya tayong malikaw. Balik tayo sa verse 16. Verse 16. John 10, verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Okay. Pause. So, yung naisip parating ng Panginoon doon sa mga kausap niya, ano daw yun? Kailangan ipasok ko sila. Ibig sabihin, hanapin. Pangalawa, gumawa ng daan, ng paraan. Ano daw yung pangatlo? Papakinggan nila ako. Bakit? Kasi nga, tupa sila ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga Pedro, ano sabi sa John 21, verse 15? Pedro, mahal mo ba ako? King James Version, Pedro, iniibig mo ba ako? Pakainin mo ang aking tupa, huwag tisurin. Narinig ako? Mga pastor, mga kamanggagawa, pakainin daw ang tupa, huwag tisurin. Ang pulpito kasi, hindi siya korte. Nanuhan nyo, kahit ako nagsisermon ako, kung maaari, hindi ako nagpapatama. Kung sila may tamaan, dahil kinakausap sila ng Panginoon. Kung yan ay masakit, dahil masakit, mangusap ang Panginoon. Masakit ang katotohanan, kasi the truth shall set you free. Amen? Pedro, iniibig mo ba ako? Alagaan ng aking mga tupa. Ulitin ko, Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, sagot ng isang pastor na si Pedro. Okay, alagaan mo yung aking mga tupa, hindi natin mga tupa. So, merong description na gustong ipagawa ang Panginoon kay Pastor Pedro. Yung kanyang apostol at pastor. Ano daw? Alagaan at pakanin. At dahil mga 3 ulit siyang tinanong, nagduda si Pedro, Lord, bakit naman ako 3 times mong tinanong? 3 times mo rin akong pinagkanulo Pinabawi ka lang Nakuha nyo? Kaya ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay makatarungan, pababawiin ka. Hindi ka hayaang hindi makabawi. Kaya ano sabi uli ng Panginoon? Pakanin mo aking tupa. Ibig sabihin, huwag mong saktan, huwag mong pabayaan. Kasi tupa ko yan. Pag pinabayaan mo yung tupa ko, sagutin mo sa akin yan. Pagdating ng paghuhukom. Amen? Narinig niyo ba ako? Kaya wala kayong marinig na mga pastor na puspos. Okay, ulitin ko. Wala kayong marinig na mga Bible study leader na puspos. Wala kayong marinig na mga warrior na puspos na nagrereklamo. Kahit sinasaktan. Amen? Anong oras na, Shing? 39 po. Ay, 40. Nakuha niyo ko? Kaya, dyan, pakibasa ko muli ngayon, verse 16. Mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Okay. So, pag sinabing meron akong mga tupa, ano ang subject? Tupa. Ano yung naisip parating ng Panginoon? Hinahanap niya. Amen? Hinahanap niya. Bakit? Tupa niya pa rin yun. Nawawala lang. Now, ano nangyari?
Ano ba yung dahilan? Bakit niya hinahanap? Sa tingin niyo, bakit nawala? Di ba sabi niyo nga, naligaw. Daniel naligaw. Angel naligaw. Angel naligaw. Pastor Jim naligaw. Bakit kaya naligaw? So, bakit tinatawag tayong tupa? Dahil sa katangian ng tupa. Now, pasinin niyo ito mga kapatid. Sa John 1:29, bakit tinawag ang Panginoon na kordero ng Diyos? Alam niyo ba pag sinabing kordero? Batang tupa. Pag sinabing tupa, matanda na yon. Pag sinabing batang tupa, kordero yon. Lamb of God, batang tupa. Pag sinabing lamb, ibig sabihin, karne na yon. Pag sinabing sheep, tupa yon. Pag sinabing flock, kawan yon. Naunuan? Pag sinabing kawan, maraming pulupulutong na tupa. Nahabol niyo ba ako? Halimbawa, tupa ni Angel, marami. 100. Tupa ni Ate Jess, 1,000. Tupa ni Daniel, 5,000. Ang tawag doon ay flock. Kawan. Amen? Pag sheep, ibig sabihin, tupa. Pag kawan, plural. Amen? Pulu-pulutong na grupo-grupo. Naunuan? Pulu-pulutong na grupo-grupo. Katulad ng sinabi ng Panginoon, Pedro, tulad ng sinabi ng Panginoon, sa Matthew 26 verse 51 hanggang 53, Pedro, hindi mo ba alam na pwede akong tumawag sa aking ama at padalahan ako ng pulu-pulutong na sundalong anghel? Pulu-pulutong. Ganun din yan. Same as pulu-pulutong na tupa, kawan. Amen? Kaya pag sinabing, balik tayo sa John 1:29 para hindi natin maiwanan. Pag sinabing Lamb of God, no? Basahin natin, John 1:29. Nahabol niyo ba ako? Amen. No, sige. John 1:29. John chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay. Ano ang subject? Kordero. Lamb, sa English, Lamb of God. Pag sinabing Lamb of God o kordero ng Diyos, ano ay yung demonstrative message o demonstrative pronoun na gustong iparating ng Panginoon? No? O, dito pala, sa John 1:29, si John pala nagsasalita nito. Ano yung gustong sabihin ni John the Baptist? Nung nakita niya ang Panginoon ay papalapit sa kanya, at sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng salibutan. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kaya tinawag ang Panginoon na kordero ng Diyos, number 1, ihahandog siya. Amen? Sacrifice. Ihahandog siya para sa ating mga transgression, mga pagsuway. Amen? Ihahandog siya para sa ating mga kasalanan. Amen? Yun ang ibig sabihin. Kaya siya tinawag na Lamb of God. Kaya siya tinawag ni John the Baptist na Lamb of God. Kasi nga, papatayin siya. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Bakit? Kailangan natin yung dugo niya. Efeso 1:7. Pakibasa? Please. Angel. Efeso 1:7. Oh. Pakitulungan na lang si Angel. Efeso 1:7. chapter 1 verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Okay, tuloy. Verse 8 na ibinigay sa atin.
sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. 9. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang karan sa pamamagitan ni Kristo. Yun. So dito mga kapatid, gusto ko ipanawa sa inyo, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi naglalaban-laban ang talata sa Bible. So dito, kaya sinabing Lamb of God, para saan? Pang-alis sa kasalanan natin. Ito ang kordero ng Diyos, ihahandog siya, ibig sabihin. Na nag-aalis sa kasalanan sa libutan. Ibig sabihin, dahil sa kanya mga dugo, tayo ay mapapatawad. Kasi, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, nung Old Testament, dahil yung tabernacle, doon sa Holy Place, yung Holy Place, doon pumapasok yung high priest, may dalang dugo para patawarin ng Israel. Pero sabi nga sa Hebreo 10:1, pakibasa sa Hebreo 10, ma'am? Pakilalayan kung sino nakakita. Sige, alalayan mo sa oras, ha? Hebreo chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taon-taon. Tuloy. Verse 2, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Okay, talong ka ng verse 5. Verse 5, dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Amen. Malinaw. Kaya, tinawag ni John the Baptist, nung lumalapit ang Panginoong Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ito yung handog ng Diyos. Ang Diyos na mismo ang naghandog para sa atin. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, pag naunawaan natin yan, hindi kayo manghihina. Mga kapatid, ang tao, kahit maghandog, taon-taon ng hayop, wala nang bisa yun. Kasi sabi nga sa Hebreo 10:8, yung mga dating kautusan, wala nang bisa. Yung tinatawag na ceremonial law. Tandaan niyo, ang binabagitan ko, ceremonial law, hindi moral law. Ano yung moral law? Yung 10 Commandments. Ano yung ceremonial law? Yung lahat ng paghahandog, yung lahat ng uri ng paghahandog, wala nang bisa. Why? Kasi si Kristo na, siya na yung naging handog, siya na rin yung pare. Siya na rin yung high priest. Sabi sa Hebreo chapter 7, siya na yung pinaka-high priest at siya na rin yung handog. Amen? Kaya lahat yan, pinawalang bisa na ng Panginoon, siya na bumaba sa lupa para mamatay sa ating mga kasalanan at para tayo ay muling mabalik sa kulungan. Bakit? Nalayo ang kanyang mga tupa. Why? Dahil sa kasalanan. Amen? Now, balik tayo sa ating, dito tayo magtatapos. Ngayon kayo mabuti. May sasabihin ako. Gusto ko maanawaan nyo to. Pakibasa uli. Sarami yung text natin. John 10:16. Mayroon akong iba pa mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Yun. Ibig sabihin, pag nakita yung mga naligaw, kung sino man sila, hintil man sila, Hudyo man sila, no? Magiging isa na lang daw yung kawan at meron silang isang
pastor. Sino yung pastor? Ang Panginoon. Kaya sinabi, no? Galatia 3:29, wag na lang natin i-quote, wala ng oras. Sa Galatia 3:28-29, sino mang na kay Kristo, lahi na ni Abraham at siya ay tatanggap ng pangako. Amen? Now, makinig kayo. Pakiulit ulit. Last na lang to. Pakiulit sa rami. John 10:16, mayroon akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Now, meron akong gusto sabihin. Dito ako magtatapos. And then, sige. Pakinggan nyo ito mabuti. Mga kapatid, gusto ko kayong tanongin ngayon. Sa anong part ng buhay nyo kayo naliligaw? Ulitin ko yung tanong ko. Mga kapatid, sa anong part ng buhay nyo kayo naliligaw? Kasi tupa pa rin kayo. Ang mga tupa, hinahanap yan ng Panginoon. Saan ka natisod? Tupa ka eh. Natisod ka kaya sa tithes? Doon ka kaya ka umalis sa kulungan dahil natisod ka sa tithes? Natisod ka kaya sa offering? Natisod ka kaya sa pastor mo? O inalisan ka ng ministry ng pastor mo? Sa anong part ng buhay nyo kayo naliligaw? Bumalik kayo sa Panginoon. Bumalik kayo sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo, hinahanap ng Panginoon ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, mahal ng Panginoon. Anong sabi sa 2 Peter 3:9? Hindi pa tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako dahil gusto niya lahat ng tao, hindi Hudyo lang, lahat ng tao ay makapagsisi. Amen. Lahat ng tao ay makapagsisi at maligtas. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas, mapunta sa langit. Yan ang predestined ng tao. Hindi niya ginawa ang impyerno para sa tao. Ginawa niya ang impyerno dahil kay Satanas, mga kapatid. Ang ginagawa ni Satanas, isinasaba niya tayo. Amen. Naunawan niyo ko. Kapatid, pag naunawaan natin ang salita ng Diyos, hindi na kayo lalayo, hindi kayo maliligaw. Amen? Steadfast love of the Lord. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Where is thy faithfulness, O Lord? Where is thy faithfulness? Steadfast love. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, every morning. Where is thy faithfulness, O Lord? Where is thy faithfulness? Awitin nga natin ito sa Tagalog. Pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Thank you, Father God. Abba, Father. Salamat po. Aming mabuting pastor. Our good shepherd. Hinanap po kami. We love. Oh,
Oh Lord, salamat po. Tapat po kayo kahit hindi kami tapat, Lord. Ito'y laging sariwa. Hindi po kayo umiinit ang ulo. Hindi po kayo nagbabago, Lord. Habang tumutugtog sa atin sila Ender, pasalamat nga tayo sa ating mabuting pastor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patawad po, Panginoon. Kuminsan ay nakakalimot kami. Patawad po. Aming pastol, aming ama, dati, tatay, patawad po. Dahil naninibag kami, nakakalimutan namin yung layunin nyo sa buhay namin kung bakit nyo kami tinawag at hinanap. Lord, salamat po, Holy Spirit, sapagkat kinakausap nyo kami mula sa loob, Panginoon. Salamat po. Hindi kayo nagpapabaya kung bakit kumisa nasasaktan kami, Panginoon. Salamat po. Kahit minsan masakit ang katotohanan at nagre-react kami, nagagalit kami, naiinis kami, gusto namin lumayo. Pero nandiyan ka. Ibinabalik mo kami sa kawan. Ibinabalik mo kami. Hindi mo kami hinayang malayo, Panginoon. Hinahanap mo kami. Iniiwan mo ang 99 para hanapin ang isa. Ganun kami kahalaga sa inyo. Kaya matutunan namin, maintindihan namin kung paano po kayo nagpapahalaga sa buhay namin. Ganon din po kami magpahalaga. Kung ano ang layunin nyo, maging layunin din po namin, Panginoon. Huwag kami malibang sa lupang ito, sa sanlibutan ito. Nawa, Panginoon, habang sa patuloy po namin ng aming pagbubulay-bulay na pag-aaral, patuloy mo itong ipaunawa sa amin. Alam po namin na hindi po ito magtatapos dito. Dahil kung aaralin muli namin yan, meron po kayong panibagong mensahe uli sa amin. Salamat po, Holy Spirit, sa patnubay niyo. Thank you, Jesus. Sister Cathy. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa inyo, sa inyong pag-ibig. Lord, ang mensahe niyong puno ng pag-ibig, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, maunawaan namin ang inais niyo sa aming buhay. At Lord, kagaya ng sinabi ng aming pastor, huwag kaming malibang sa aming mga ginagawa, kundi, Panginoon, dalangin ko, isugo niyo kami dito sa tuding, Panginoon. Isugo niyo kami. Isugo niyo kami, Panginoon. Dalhin niyo kami sa mga kaluluwa na nais niyong puntahan namin, Panginoon. Lord God, dalangin ko ang bawat isang narito ngayon sa maliit na silid na ito. Lord God, hindi kami, Panginoon, lagi lang kakain at kakain. Tulungan niyo kaming maghanap din ng mga tupa, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Isugo niyo kami, O God. Isugo niyo kami. Punong-puno na kami, Panginoon. Tulungan niyo kami. Lord, na lalong magamit mo, Panginoon, ayon sa nais niyo. Lord, bumaba ka rito para hanapin, Panginoon, ang mga naliligaw. Tulungan niyo kami ipagpatuloy ang inyong gawain, Panginoon. Tulungan niyo kami, O God, bawat isa sa amin, Lord. Kahabagan niyo kami, Panginoon. Kahabagan niyo kami, O Diyos.
Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord. Paalala niyo sa amin yung mga tupa na lumabas sa kawan mo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kahabagan sa kanila. Paalala niyo sila sa amin, Lord. Bigyan niyo kami ng pasanin, O Diyos. Hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat sa inyo. Empower us, O Lord. Equip us, O Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Hallelujah. Laging ang aming mga espiritu ay nakatuon nawa sa inyo, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord God, ganun din yung mga kasama namin na nakikibahagi araw-araw sa devotion na ito, Panginoon. Dalangin ko ang pagkaunawa ng inyong salita sa mensaheng ito ay lumawak at lumalim, Panginoon. Gayon din, O Diyos, ano man pinagagawa niyo sa bawat isa. Lord God, isugo niyo rin po, Panginoon, ang bawat isa. Lord Jesus, at bigyan niyo po ng lubos na kagalakan ang bawat susunod sa inyo, Panginoon. At kayo'y papupurihan sapagkat kayo ang dakilang Diyos na tumawag sa bawat isa. Ay binigyan niyo kami ng pagkakataong makagawa para sa inyo. Salamat sa inyo, O God. Salamat po, Panginoon. Kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Yes, Lord God, tulungan niyo kami. Wala po kami kakayahan kung wala po kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Lord Jesus, sa maghapong ito, dalangin ko ang paglukob ng inyong banal na dugo sa bawat isa sa amin. Lord God, hindi po makakain ng ibon, Panginoon, ang mga butong itinanim niyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hayaan mong tumubo ito sa amin, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus. At magkaroon ng bunga ang inyong mga salita na aming napapakinggan araw-araw at nababasa, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyo, Jesus. Ang blessing niyo po, igawad sa bawat isa ngayong umaga. Yes, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Magandang umaga po, Sister Rosalinda Anablon, Joren Perez. Good morning, Brother Ude Velasco, Sister Lani Masaredo, Sister Crisel Centeno, William Villacorta, Vicky Villacorta, Dina Toledo, Mario Moncal Jr., Mary Chris Claudio, Sister Nora Santiago, Ate Budang, thank you sa mga pasalubong. JC Gardose, Sister Rochelle Nopre, Eden Relyoso, Aiza Ardisa, Jojo Teruel, Melbert Buhokan. God bless you po sa inyong lahat. Bukas po muli.